3 taon wala sina Don Pedro at Don Diego. Napilitang payagan ni Haring Fernando si Don Juan na sumunod sa mga kapatid dahil sa takot na magtatanan siya. Nang hingi si Don Juan ng bendisyon kay Haring Fernando bago umalis na may baong 5 tinapay. Nanalangin ito kay Birheng Maria kahit sa hirap ng paglalakbay. Matapos ang 4 na buwan, nakarating siya sa kapatagan ng Bundok Tabor at natagpuan ang isang leprosong nanghingi sa kanya ng tinapay. Inilimos niya pa rin ito kahit ito na ang kanyang huling tinapay dahil sa kanyang kabutihang loob. Ibinili nito na huwag muna pumunta sa Piedras Platas at maglakbay papunta sa isang dampa. Dito natagpuan ni Don Juan ang isang ermitanyo. Magandang araw po. Anong iyong pakay dito, binata? Banal na ermitanyo, ako po si Don Juan. Hinihiling ko pong sana matulungan ninyo akong mahuli ang ibong Adarna bilang lunas ng aking amang hari. Kung gayon, makikita mo sa punong kahoy na iyan ang ibon. Ngunit mag-iingat ka dahil kapag ikaw ay nadumihan nito, magiging bato ka na lamang. Sundin mo ang aking mga utos. Upang mahuli ang ibon, kailangan mong magdala ng lubid, labaha at dayap. 7 beses itong kumakanta, kaya 7 beses mong hihiwain ang iyong palad at pipigaan ng dayap upang labanan ang antok at maiwasan ang dumi nito. Gagawin ko po ang lahat. Salamat po sa tulong. Sinunod nga ni Don Juan ang lahat ng mga bilin. Kahit 7 beses na kumanta ang ibon, hindi siya nakatulog. Hiniwa niya ang kanyang palad ng 7 beses at pinigaan ito ng dayap. Napakahapdi nito. Dahil sa kanyang katatagan, nahuli niya ito gamit ang gintong sintas. Sa wakas, nahuli ko na rin ang ibong Adarna. Dinala ni Don Juan ang ibon sa ermitanyo at binigyan siya nito ng mahiwagang tubig. Binuhusan ni Don Juan ang 2 bato na sina Don Pedro at Don Diego at bumalik na sila sa kanilang dating anyo. Mga kapatid, buhay na kayo! Salamat sa Diyos! Nagpasalamat ang 3 sa ermitanyo bago umalis. Nauna si Don Juan sa paglakad pa uwi. Ngunit muling nagplano at gumawa ng masama sina Don Pedro at Don Diego dahil sa inggit. Minugbog nila at iniwan si Don Juan sa kagubatan. Nakarating ang 2 sa Berbania at dinala ang ibong Adarna sa hari. Ngunit hindi kumanta ang ibon hanggat hindi nito nakikita ang tunay na may-ari, si Don Juan. Nasaan si Don Juan? Bakit hindi niyo siya kasama? At bakit lulugo-lugo na ang ibong Adarna? Iwan ko sa kanya. Hindi nawalan ng pag-asa si Don Juan kahit nasa gitna ng paghihirap at nanalangin ng taimtim kay Birheng Maria. Mahal na Birheng Maria, nakikiusap akong pahabain pa ang aking buhay at mailigtas ang aking amang hari. Dahil sa kanyang kabutihan at pananampalataya, narinig ang kanyang panalangin. Natagpuan at tinalagaan siya ng isang matanda at muling lumakas upang makabalik sa kaharian. Nang dumating si Don Juan, namutla ang 2 taksil na prinsipe at agad na kumanta at nagpalit ng anyo ang ibong Adarna ng 7 beses. Natuklasan ng mga magulang ang ginawang paglililo ni na Don Pedro at Don Diego. Mahal na hari, pakinggan niyo po. Sina Don Pedro at Don Diego ang nanakit at nagtangkang pumatay kay Don Juan. Nagalit ang hari at naghatol ng parusa sa 2 magkapatid, ngunit sa kabutihang loob na magitan si Don Juan. Ama, huwag po. Mga kapatid ko pa rin sila sa kabila ng lahat. Kapatid, patawarin mo ako. Nabulag ako sa inggit. Patawad din aking kapatid. Pinatawad ni na Don Juan at Haring Fernando ang 2 sa pangakong hindi na ito mauulit.
Bumalik na ang kasiyahan sa Berbanya sa paggaling ni Haring Fernando. Kagaya ng pamilya ni Don Juan, tayong mga Pilipino, kahit magkasakitan sa pamilya, sa huli ay nagmamahalan at nagpapatawad din.